Sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, sa patuloy nating pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Lasalet, naway matularan natin ang kanyang halimbawa na mabuhay tayong tanging ang rason lamang ay si Jesus. At sa mga pagkakataong hindi si Jesus ang naging sentro ng buhay natin, sama-sama tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating maulo, dulog natin sa Panginoon ng ating mga pagsamo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkob, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamanas sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito, na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan ng kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahon na lihim sa maraming sali-saling lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo, at dahil dito, nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw
na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maipaharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal ang walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihan kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga Laodicea at sa lahat nang hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at maglugod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na kapaunawaan, bunga ng tunay na pagkakakilala kay Kristo, na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtasan at karunungan, arangalan, ang buhat sa Diyos lamang. Kaligtasan at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako'y umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtasan at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanyang ilagak ang inyong pasaning ngayong dinaranas. Siya ang kublihan sa ating lulunas. Kaligtasan at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagmantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, at sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin bang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga Pariseo at pinag-usapan nila
kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. God is good all the time. Palapakan po natin at papurihan ng ating dakila at mabuting Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At hindi sa ating minamahal na pari, ang ating kura-paroko, Father Fidel, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo pa bang magpatuloy? Napapagod ka na ba? Alam nyo, minsan sa buhay natin mga kapatid, na-realize nyo na ba o naranasan nyo na ba na para bang tinatamad na kayo sa inyong pagtatrabaho? At kailan nyo nagaganap kapag ka tinatamad ka ng magtrabaho? Kapag ka alam mo wala na yung sweldo. Kailan ba nararanasan din natin na papagod ka na mahalin mo ang iyong jowa? Kailan ba nawawalan ka na ng gana na mahalin pa siya kapag nawawalan na rin siya ng oras sa iyo? Kailan ba naranasan din ng mga nanay na narito, naiinip na sila at naiinis ng asikasuhin ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, ipaglaba, ipagluto? Kailan po yun yung nararanasan, yung mga pagkakataong ito? Di ba kapag wala ng dahilan kung bakit mo ginagawa pa ang mga bagay na ito? Minamahal ko mga kapatid, alam mo kung kailan ka nawawalan ng gana, ng lakas, ng apoy, kapag hindi mo na alam ang dahilan ng iyong ginagawa. At para saan nga ba to? Lagi natin din tanong. At parang katulad sa Ebanghelyo narinig natin mga kapatid, tila ito rin yung nangyari sa mga Pariseo at mga eskriba. Gumagawa sila ng pagsunod sa Panginoon, pero parang wala na ring saysay, kabuluhan. Naging rigid sila, naging close-minded sila. Bakit? Kasi nasa isip nila kapag panahon ng Sabat, dapat walang ginagawa. Para sa kanila, ang maging banal ay simple lamang. Ano yun? Sundan mo yung listahan ng gawain at kapag nagawa mo na yun, tapos na. Pero minamahal ko mga kapatid, mayroon isang nakalimutan ang mga Pariseo at eskriba sa Ebanghelyo natin. Bakit ba mayroong Sabat? Bakit ba kailangan magpahinga? Akala kasi nila kapag Sabat, di ba? Yung kanilang tradisyon, hindi ka kikilos, hindi magsindi nga lang ng apoy, hindi mo gagawin. Pero nakalimutan nila bakit may Sabat. Ang Sabat, ang pamamahinga, ibinigay sa kanila para saan? Para ito ay maging dahilan ng kanilang pagpapakabanal, pagpapakabuti. Kaya nawalan na rin sila ng gana sa kanilang ginagawa sapagkat hindi nila alam ang tunay na diwa ng batas. At para saan yung Sabat? It is for God and for others. Diba sa tradisyon ng mga Hudyo, 7 araw, sa isang susunod, yung pinakadulong araw, hindi ka dapat gagawa alang-alang sa ginawa ng Diyos na hindi niya pagkilos, no? Pamamahinga, pagdinilay. Sa totoo lang din mga kapatid, yung Sabat ay inilaan talaga sa kanila para magpahinga at para magkaroon ng mas malalim na oras at mas maraming oras para sa Diyos. At kapag marami kang oras sa Diyos, hindi ba mas lalo ka rin magkakaroon ng maraming oras para sa pagmamahal mo sa iyong kapwa? Meaning to say, having more time to God means having more time to love others. Sa totoo lang, sayang yung mga Pariseo, mabait pa naman sila, sumusunod naman sila, pero napako lamang sila sa dapat na tunay na diwa ng pagsunod. At ano yun? Lumalim sila sa pag-ibig sa Panginoon. Siguro minsan din sa buhay natin mga kapatid, kaya tayo nawawalan ng gana, nawawalan ng apoy, nawawalan lakas, nawawalan ng signa, kasi hindi na natin alam bakit pa ba natin to ginagawa. Bakit ka ba nagpapakabait? Bakit ka nagsusumikap magsimba? Bakit ka nagsusumikap na patuloy na sumunod sa Diyos? Isa lamang ang punto ng lahat ng ito mga kapatid. Hindi lang simpleng para makasunod ka kay Kristo.
kundi para lumalim ang pag-ibig mo sa Diyos. At kapag lumalim na ngayon ang pag-ibig mo sa Diyos, dadaling ka nito sa paglalim sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Always remember the reason why you are doing any good things in your life. Huwag ka lang basta gagawa ng mabuti. Huwag ka lamang basta gagawa ng gawaing kabananan. Lagi mong iisipin, para saan ba ang mga bagay na ito? Bakit ko to ginagawa? Para saan ang lahat ng ito? At ang lagi namang ituturo sa atin ng mahal na Birheng Maria, lalo ng Birhen ng Lasalet, ano ba'y nasa gitna ng hawak ng mahal na Birhen ng Lasalet? Anong hawak ng mahal na Birhen? Krus. At ganun din ang tinuturo sa atin ng mahal na ina. Sa lahat ng gagawin natin, ito ay iaalay natin para sa kanyang anak na si Jesus. Ang lahat ng pagsusumikap natin, ito'y para lahat sa paglalim natin sa pag-ibig kay Jesus. At ngayong tayo'y nagnonobena para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lasalet, sana isa lang ang dahilan kung bakit ka naririto. Sabi mo sa katabi mo, bakit ka nandito? Bakit ka naririto? Para kay Jesus. Minamahal ko mga kapatid, bilang mga Kristiyano, walang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-uutos sa atin ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo sa pangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Kaya sa bawat panalangin nating sambitin, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magbayaran ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa pinakahalagang proyekto. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katawan at katapatan sa dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mapayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, minsan sa buhay natin, dumarating tayo sa puntong gusto na nating huminto, gusto nating tumigil. Hindi dahil sa wala lang tayong gana, kundi nakakalimutan natin bakit at para saan natin ito ginagawa. At sa mga panahong ito, isa lamang ang dapat nating paghugutan ng lakas. Walang iba kundi ang Panginoon. Katiyuko natin ngayon ang ating mga ulo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating mga puso. At habang tayo nananalangin, lumapit tayo sa pinakadahilan ng pagsusumikap natin magpakabuti. Ito'y walang iba kundi si Jesus. At tandaan natin na mayroong magagawa ang Panginoon sa ating buhay. At katulad ng panalangin ng mahal na ina, ilalapit niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kung ako'y matatapat sa Kaniya'y maglilingkod, kayang
magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang aking mga panalangin, ang aking mga pagsamo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, diringgin ng Diyos ang samo ko. At sa mga pagkakataon na napupuno tayo ng luha, ng kalungkutan, nawawala na ng gana para magsumikap sa buhay at dahilan pa para ituloy ito, ituon mo ngayon ang iyong mga mata kay Jesus. Sama-sama po tayong tumingin sa Kristong nakapako sa ating harapan. At habang nakatitig ka kay Jesus, sabihin mo sa Kanya ang lahat ng laman ng iyong puso at ng iyong kalooban. Kung wala ka ng gana, kung pagod ka na, lumapit ka sa Kanya. At hayaan mong si Jesus lang ang maging dahilan kung bakit ka magpapatuloy sa buhay na ito. Hallelujah, Hallelujah. Siya ay muli babalik sa atin. Hallelujah, Hallelujah. Upang tayo ay itaas natin ngayon ang dalawang kamay sa Panginoon. Itaas mo ngayon dalawang kamay kay Kristo. At hayaan mong may mangyari sa iyong buhay. Hayaan mong si Jesus ang maging dahilan ng bawat paggising mo. Si Jesus ang maging dahilan ng patuloy mong pagbangon sa kasalanan. Si Jesus lang ang maging dahilan ng patuloy mong pagsusumikap na magpakabuti at ayusin ang sarili. Kung lalapitan, Jesus. Ama naming makapangyarihan, pinasasalamatan ka namin sa mga biyaya at pagpapala. Naway sa bawat yugto ng aming buhay, tanging si Jesus ang maging dahilan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Sa kabutihan mo
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat naming mayalay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang warapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbuni natin na misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami inubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kaming tanan. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang mga ipinagdarasal po namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapat mong kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalain ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pangatawarin mo kami sa aming magkasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yabyan mo kami sa lahat ng masama. Iniling nami kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw
Manalangin tayong Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapati mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niyang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo muna po kayo saglit. Kanina po ay galing ako sa Guadalupe. Meron tayong tinatawag na Paralympics. Ito po ay Olympics ng mga pare, basketball. Kalaban po natin kanina ay Maynila. Sa palagay ko ang Maynila ang pinakamalakas na team. Tinambakan po tayo ng 25, pero nahabol natin hanggang 3 lang yun lamang nila. Kaya lang kinapos pa rin tayo. Wait, teka. Hindi ko po kinukwento para lang maikwento. Kasi kanina, papauwi kami. Malungkot. Kasi nga, natalo. Sayang. Kaya lang sabi ni Father Chico, yung coach namin, para saan ba kung bakit natin ginagawa ito? Para lang ba manalo? Di ba para maging mas buo tayo? Para magkasama-sama tayo? Yun din po ang isa sa dahilan kung bakit kailangan ko rin pong pumunta ron para maglaro. Wala naman akong na-score talaga eh. Kaya lang banding namin yun eh. Okay? So, kung i-connect ako dun sa sinabi ni Father kanina, yun ang naisip ko habang nagsisermon siya. Kasi nga sabi ni Father Chico, ginagawa naman natin ito, nag-enjoy tayo kasi magkakasama tayo at yun ang mahalaga. Kaya salamat, Padre, sa pagpapaalala mo sa amin. Very timely kasi Lunes ngayon eh. Maraming mga nag-aaral, maraming mga nagtrabaho uli, maraming mga nagnegosyo uli. Pagkatapos ng pahinga ng Sabado at Linggo, di ba may Monday sickness na tinatawag na papagod ka na, nahihirapan ka. Ang ganda ng paalala sa atin ni Father Kurt. Tanong natin, bakit natin ito ginagawa? At kung ma-realize natin na mahalaga yung dahilan, tama na meron tayong karapatang mapagod, pero pwede namang mamahinga kasi wala tayong po pwedeng maging dahilan para sumuko. Kaya maraming salamat, Padre, for reminding us this thing. Salamat. Salamat po sa inyo. Sa ngalan po ng ating hermano, ang pinag-hermano ko po yung mga kaibigan ko muna, si Ate Cynthia, si Ate Ada, si Ate Lori, Ate Melissa, si Kuya Engineer Rick, sa langalan nila at sa ngalan ng PPC, ni Ate Mirna, aking Vice Chair, sa ngalan po naming lahat, maraming salamat, Padre. At honestly, kayo po ay inspiration ko rin sa mga nababalitaan ko po sa inyo. Keep it up. Lagi po, Father, na maging maliwanag, hindi lang sa iyo, kundi sa akin, bakit natin ginagawa ito. Thank you. Palakpakan natin si Father. Thank you. Bago din ibigay ang pagbabasbas, nais ko pong magpasalamat sa ating minamahal na Kura Paroko, si Father Fidel. Palapan po natin ang minamahal po nating pari. Sa totoo lang, kanina habang nag-humiliya, kinakabahan po talaga ako. Una, first time ko dito. Pangalawa, syempre isa sa mga idol naming pari na mag-homily. Walang iba si Father Fidel. No? Talaga namang di natin, talagang hinahangaan natin. Pero alam niyo, minamahal ko mga kapatid, sa pagpunta ko nga dito sa inyo minamahal na parokya, napakaganda ng imahe ng Birhen ng Lasalet. At ng imahe na ito, sabi ko nga kanina, si Jesus yung nasa gitna. Kapag hindi na si Jesus ang dahilan, wala nang dahilan ang lahat ng bagay. Tatayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Iho ninyo ngayon ang inyong ulo, ilagay ang kamay sa tapat ng puso at tanggapin ang pagpapala mula sa Panginoon. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos Ama ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo,
Amen. Amen. Humayo kayo, taglay ang awa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. At ngayon ay ating awitan ang mahal na Birhen ng Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, minus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium posterente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens eterna Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et anima, ut dignum filia habitaculum efficiem ereretum, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Dauat quis commemoratione leitamus, eius pia intercessione, abestantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per indem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobis cum. Palapakan po natin ang mahal na Birhen ng Lazaro.